Magandang araw at magandang buhay. Sa araw po na ito ay sasagutin natin ang katanungan ng ating mga kababayan patungkol po sa mga benepisyo ng ating mga senior citizens ngayong 2026. Dapat din nila itong malaman nang sa gayon po ay maging updated sila kung ano man yung pwede nang makuha galing po sa ating mga gobyerno na mga pamaraan kung paano sila matutulungan. At sa araw po na ito, inaanyahan ko pong lahat na pakinggan ang lahat po na dapat niyo pong makuhang impormasyon patungkol po dito. Kung kayo ay ready na, atin po pakinggan ang isang panayam galing po sa mga mambabatas or spokesperson. Atin pong pakinggan. National Chair ng NCSC, yung ating National Commission of Senior Citizens, at meron din po tayo mga pinag-uusapan pa rin doon sa Universal Social Pension Bill para sa mga senior citizens po natin. So, who the better person to talk to but ang ating Chairperson and Chief Executive Officer ng National Commission of Senior Citizens, si Attorney Maria Merceditas Navarro Gutierrez on Zoom. Attorney, good morning! Hi, good morning Rika. Ayan. At good morning din sa lahat ng nakikinig sa inyong programa. Opo, ma'am. Especially mga Congratulations. senior citizens. Opo, congratulations are in order, Attorney. Salamat. Congratulations po for having this. At balita ko, ma'am, I've had the pleasure of being your first interview in your career as the Yes. new Oo. National Commission of Senior Citizens Chairperson. Oo, at saka Rika, we welcome more interviews habang kami nagtatrabaho dito sa komisyon. Opo. Para kung ano man ang ginagawa namin, may papaalam natin sa ating mga senior citizens. Opo, at maganda po talaga na ma-interview din namin kayo, Attorney, dahil napakarami po sa ating mga senior citizen ang hanggang ngayon ay naghahanap pa rin ng mas magandang benepisyo, di po ba? At mga makukuha nga nila mula sa ating pamahalaan. So, dun po muna tayo sa inyong mga nais gawing pagbabago o mga nais po ninyong isulong na proyekto bilang ang panibagong Miss Universe Philippines. Ay, hindi pala Miss Universe. The reigning Miss Universe, ang passing ng crown. Bagong chairperson po, ma'am. Ano mo? Yeah. Kasi meron tayong about 11 million senior citizens. At inaasahan natin sa taong 2050, maaaring maging 23.7 million na ang bilang ng ating mga senior citizens. At tayo magkakaroon ng aging society na dito sa Pilipinas. At ito ay dapat nating paghandaan. Ang mga plano namin nakikita ngayon na dapat tutukan ay tungkol dun sa accessible government services. Dapat ilapit ang gobyerno sa ating mga senior citizens. Inaayos at pinapasimple ng komisyon ang mga sistema nito para matiyak na bawat senior citizen ay may madaling access sa mga serbisyo, legal na tulong, benepisyong pinansyal, at iba pang suporta na kailangan nila. Mapa-online man sa pamamagitan ng community outreach o sa pakikipagtulungan sa ating mga partners. Pangalawa ay ang economic security. Layunin natin na matulungan ang mga senior citizens na mamuhay na may dignidad at financial independence. Hindi lang yung sapat lang para mabuhay, kundi mas maayos at mas may kumpiyansa sa araw-araw. Para makatulong, nais nating palakasin ang pagpapatupad ng mga programang may kinalaman sa kabuhayan at oportunidad sa pamamagitan ng pakikipagpartner sa TESDA, DOLE at iba pang ahensya. Pangatlo, yung health and well-being. Alam mo, sa ating mga senior citizens, madali na magkasakit. Gusto nating isulong ang madaling access sa geriatric healthcare, pangangalaga para sa mga chronic diseases, mental health services at palliative care. Layunin natin na mas mapadali ang paghahatid ng serbisyong pangkalusugan para maging mas accessible at mas sensitibo sa pisikal, emosyonal at spiritual na pangangailangan ng mga seniors. Tungkol naman sa social inclusion and participation, nais din natin na lumikha ng mga programa upang maging aktibo ang mga nakatatanda sa iba't ibang gawain, civil, cultural at social, upang maging happy, healthy at active.
Kaya pa po ba? ating mga aging. Attorney, kaya pa po ba? Kaya pa po ba ng mga senior natin maging super Alam mo, active? at the age of 60, at the age of 60, ang dami pang magagawa na ating mga Totoo. seniors. Totoo, opo. Pwede pang ma-employ. Mm-mm. Ako, sa edad ko well, more than 70 na ako. But I still manage to come to the office, run this office. Kaya, ito pa kaya ating mga seniors na may karamihan sa kanila, may experience sa kanilang pagiging teacher, pagiging nurse, pagiging doktor, di ba? So, yun ang gusto natin na maging active pa rin at magkaroon din ng, magkaroon ng employment na Opo. bibigay sa atin Opo. ng ating mga partners, like mga private companies. Yes. Actually, attorney, ito, no, oo. marami po tayong mga nakikita na ng mga kumpanya na dahan-dahan ang nagkakaroon at nagiging open into employing senior citizens. Nakakatuwa nga po na may nakikita tayo on SOCMED na mga videos Oo, na oo. kahit parang greeters lamang dun sa mga restaurant, no, yung mga senior natin. Yes, Good morning, oo. welcome to ganyan, enjoy your meal, di ba? Na at Di ba least we have employment di ba, for pagka them. napunta ka ng Hong Kong, kita mo yung yung mga fast food restaurants, kita mo mga matatandaan nagsisilbi. Opo. Makikita mo kahit na maglilinis lang doon sa area, doon sa store, pero yung iba nakakapagsilbi pa rin. Opo. Opo. Maganda po ito. Lalo na yung mga cook, no, na may edad na. Yes. Eh, yung mga recipes nila na itago nila ng matagal at gustong patikim sa ating mga kabataan, pwede pa rin. Yun nga po yung sinasabi po ninyo kanina na isulong yung parang economic freedom of financial Yes. Oo. financial Hindi care yung na mapagalitan kakayanan. mo, ahasa ka sa iyong mga anak, di ba, Rita? Opo. Oo. Kasi ito din po yung nais kong itanong sa inyo, attorney. Oo. Dahil meron po talaga tayong mga senior na fortunately still have yung mga anak nila dito sa Pilipinas to take care of them. Pero yung iba po na wala nang kasama sa buhay, wala man sa nasa abroad man, o yung talagang ulila na po ng pamilya. Ito po yung hinahanapan natin ng mga sana ay mabigyan ng mas marami pa, mas maayos na serbisyo sa pamahalaan. Paano po ba natin ma-educate ang ating seniors, attorney, para malaman that they have privileges, they have benefits? Oo. Ang ginagawa ko ngayon, Rika, ay kinukumpile ko ang lahat ng mga programs and projects ng lahat ng mga agencies na mandato na magkaroon ng programa para sa ating mga senior citizens. Para kahit ako, senior citizen ko, ano ba ang dapat kong matanggap sa ating pamahalaan? Ano ba yung aking mga karapatan? Ano ba yung aking mga pribilehiyo? Yun ang inaalam ko, nasa hanggang ngayon kasi hindi ko alam. So kung makuha natin lahat ng mga kailangan natin ipaalam sa ating mga senior citizens, with your help, with media, ay mapapaalam natin kasi lahat na nakakausap ko, sasabihan ako, ano ba ang dapat namin matanggap? Ano ba dapat yung ibigay sa amin? Kami indigent. Bakit hindi kami kasama dun sa mga indigent? So, yun ang maraming problema na kailangan talagang matutukan at magkaroon ng pag-uusap tungkol dun sa ating mga kasama sa mga agencies of government na kailangan sigurong magkaroon tayo ng statement o maipalabas natin lahat itong mga kailangan matanggap nila at ang kanilang ine-expect at kung ano ibinibigay naman sa private sector, sa yung mga discount, yung sa mga pharmacies, na alam natin ano ba yung tinatanggal nyo, how much ba yung tinatanggal nyo as discount. Oo, 20% lang ba yan? May yung mga karagdagan ganyan, pa ba sa 20% ba? O VAT? tama ba? Na hindi, Rika, hindi naman natin alam kung paano kinuwenta yung discount, Opo, di ba? kinumpute, tama nga po. Kaya okay din po talaga na napaka-active ng ating National Commission for Senior Citizens na Yes, isulat dapat talaga. maging aktibo. Opo. Dahil, Rika, bago pa lang itong opisina 2019 lang na napasa yung batas na Opo. creating the commission at unti-unti nating ina-address ang lahat ng mga kailangan
para maging strong at effective and efficient ang komisyon. Opo, Kulang kaya pa kami nga ng mga tao. Kaya Oo. dapat nga po talaga, attorney, 'di ba, yung mga senior natin ay nagpapalista sa City Hall po ba sila dapat magpalista, ma'am, para yung kanilang ay Yung nasa sa mga NCSC? LGUs, pwede sila magpalista doon sa LGU. Pero sa komisyon, meron tayong registration na makikita doon sa website ng komisyon na magrehistro ka doon. Kasi ang aming binibigay sa ating mga senior citizens ay yung pagka dumating ka sa age na 80, 85, 90, 95, and 100. Ang isang rehistrado na senior citizen ay makakatanggap ng 10,000 pesos. Opo. Pag dumating yung kanilang pagdating ng age 80. At since hindi naman nangyayari na naibibigay ang kanilang gift, centenary gifts ang tawag natin, kaagad, ang gusto ko dapat ay maging birthday gift sa ating mga senior citizens, yung 10,000 Oo. pagdating ng 80. Oo, kasi Or di ba ano po 85 yan? 80, 85, 90, tama po ba yun? Every 5 years? 90, oo. May matatanggap? Mga milestones na age na 80, 85, 90, 95, and 100. Opo, ang kulit nung milestone yung 10,000, no? tawag natin. Except for 100, pag reach ng 100, Mas may malaki. 100,000 Yun. pesos. Opo. Yung, pero may mga natatanggap kaming mga reklamo, attorney, na sinasabi ng ilang grupo ng senior, hindi daw sila kayang hawakan ng DSWD, walang personnel, walang department na mga ngasiwa for seniors kasi kulang nga daw po yung tao ng DSWD. Paano po yung koordinasyon na gagawin ng NCSC regarding this? Oh. Dahil kasi iba naman ang ipinamimigay. Ang benepisyong binibigay ng DSWD ay iba naman sa komisyon. Pero itong sa komisyon, centenary gifts lang kami eh. At centenary gifts mas lang marami po. kasing tauhan ng DSWD, Rika. Mas marami silang tauhan. At palagay ko na hindi lang siguro napapaunawa sa ating mga senior citizens na kailan ba tatanggapin itong mga benepisyo. Oho. Sino ba ang magbibigay? Yes, Attorney Hindi ba Sir, yung can you, ganon? pwede Sino pong magbibigay? Opo, pwede pong pakilinaw lang po ng mabilis, no? Yung sinabi niyo po kanina na centenary gifts lamang po ang hawak Centenary gift, yun ang gagaling sa komisyon. Yun lang ang aming binibigay. Aha. Yung 10,000, sa milestone age, no? Pero ang iba na merong sa mga sa DSWD, meron silang ibinibigay na meron silang sa AICS, yung sa mga victims of disaster, meron silang AKAP, meron silang for indigents, na hindi alam ng mga tao how much ba. Dahil kasi ang dapat daw matanggap ay 1,000 to 10,000. So yung mga kababayan natin, mga seniors, hindi alam na kailan ko ba ito tatanggapin. Oo. Oho. Ano ba talaga ang amount na matatanggap ko? Kasi ako din mismo senior citizen. Bigla na lang meron ako matatanggap na 1.5. Saan ba nanggaling itong 1.5 na to? Hindi ko alam kung nanggaling sa DSWD o nanggaling sa LGU. Yun, dapat magkaroon ng clarification o identification ng mga benefits na tinatanggap ng ating senior citizens. Opo. And who the better to inform our senior citizens but the NCSC para malaman po natin. Kami nagbo-volunteer at Opo. I think dapat maging trabaho ng komisyon na ipaalam natin ito sa ating mga kababayan. So kukuhanin natin lahat yung mga benepisyo na binibigay ng mga ahensya ng gobyerno na kasama ang DSWD at ang DILG through the OSCA, sasabihin namin, kaya kinukumpile namin lahat yan at iyan ay ipapaalam natin sa ating mga kababayan seniors. And I think DCMN can help us Opo. in informing our senior citizens dito sa mga benepisyo Naku nito. ma'am, makakaasa ka dyan, attorney, dahil mahal ko ang mga senior citizen natin. May 3 po akong senior citizen na inaalagaan. Una sa ating listahan ay ito. Paalala sa publiko, simula sa Enero 2025, ang NCSC or National Commission of Senior Citizens ang magpapatupad ng Republic Act 10868 o mas kilalang Centenarians Act of 2016.
Nasa NCSC rin ang pagpapatupad ng Republic Act 11982 or Expanded Centenarians Act. Existing na ba ito? May payout na bang nagaganap? Yes po. Meron na pong payout na nagaganap at meron na pong mga senior citizens, super senior citizens na nakakuha ng 10,000 pesos. Ipapakita ko po sa inyo ang mga pruweba nang sa gayon meron kayong ideya or meron kayong basihan kung totoo ba ito or hindi. Nakita ninyo sa inyong screen ang post. Ito po ay nangyayari sa Zamboanga del Sur noong April 3, 2025 at may natanggap po ang mga super senior na 10,000 cash gift. Ito po ay bigay ng gobyerno at permado po ng ating Pangulo na si BBM. Kaya naman, ito yung pinakaunang benepisyo na nakatulong talaga at implemented at nakatanggap na mga super senior citizens. Kasunod dyan ang SC3C at ang ibig mong sabihin dyan ay Senior Citizens Community Care Center. Ang gobyerno ay mayroong initiative by the NCSC na magbigay ng comprehensive care and support sa mga super senior citizens including sa kanilang health, social, and livelihood assistance. So, i-explain natin further para maintindihan natin. Ang SC3C, isa po siyang konsepto ng NCSC na maggawa ng one-stop shop para sa mga senior citizens na mag-integrate po sa kanilang wellness program, medical service at support systems. Ang centers na ito ay ang ibig pong ibigay ay ano po yung mga dignidad at independence ng mga senior citizens. At they are designed to be a venue para sa recreational, educational, health, and social programs for senior citizens. Isa itong establishment na kung saan dito po magawa ng mga senior citizens ang kanilang pwedeng gawin. Pwede sila ditong maglaro, pwede sila ditong ano yung mga pwede nilang gawin as senior citizen na mag-enjoy sila. Pwede po itong SC3C na establishment na gamitin nila. Ito po ay pamaraan na para malibang sila. Ito po yung mga inclusion kapag ma-avail ito ng mga senior citizens. Una, social support and assistance. Pangalawa, recreational and socialization activities. Pangatlo, livelihood training. Pangapat, disaster risk management training. Panglima, medical check-ups and other healthcare services. Bakit ba ito importante? Kasi ini-aim nito na magawa at mabigay ang quality elderly care accessible para sa lahat, not just to those who can afford it, but sa lahat po ng mga senior citizens. They provide a dedicated space for comprehensive care for our senior citizens. Isa rin sa mga benepisyo na existing ang social pension for indigent pensioners. Patunay nga na mayroong mga payout schedule na nagaganap, and even yung centenarians, expanded centenarians, meron ding mga payout schedule. Ito po yung existing na mga law para sa ating mga senior citizens. At ito yung pinaka-latest. Meron tayong sinusulong na universal social pension para sa lahat ng mga senior citizens na walang pinipili, mayaman ka man, mahirap, or ano yung status mo sa buhay, as long as senior citizen ka, makatanggap ka. As of this moment ay nag-aantay po tayo sa approval nito. Pero once ma-approve na ito, sobrang laking tulong na talaga para sa ating mga senior citizens. At yung mga basic na mga anong tawag dito, discounts, kagaya na sa pagsakay, sa pagbili ng gamot, given na po yan sa lahat ng mga senior citizens. At yun lamang po ang mga dagdag benepisyo na ating makuha.
And I hope na marami kayong natutunang aral, nakukuha ang mga kalaman sa vlog kong ito. Hanggang sa muli nating pakikita, ako po ito si Roel Mendoza Tanyo. Huwag kalimutan na i-subscribe at para maging updated ka sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, bell notification mo na. Hanggang sa muli, bye-bye!